Yo, what's up mga master? Mart Music here. Paano ba siprahin yung chords ng hindi mo pamilyar na kanta? Paano kukunin yung chords sa isang kanta? Ituturo ko sa inyo itong mga master, pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research. Experience, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Yung mga itinuturo ko. Let's go! Gusto ko po sanang matutunan kung paano po makukuha ang chords ng isang kanta at hindi po ako nakadepende sa chord chart. Shoutout sa iyo sir sa bago nating subscriber si Sherwin Parenas. Konektado kasi sa ating tutorial ngayon yung kanyang tanong. As beginners, yan yung lagi nating tinatanong. Kabisado ko na yung family chords, lahat ng key. So, paano ko ito i-apply? Or paano ko hahanapin yung kanyang chords? Paano natin masepra? Yan. Gamit yung ating family of chords. Yan. Kaya lagi kong sinasabi yan mga master. Kasi lahat po ng kanta, lahat ng kanta ay dyan bumabase sa mga family chords. Although meron niyang mga baro chords mga master, pero itong episode na to mga master is basic lang master. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano sumepra ng isang kanta. Last time mga master, sinabi ko sa inyo na ang family chords, hindi lang natin yan titignan as mga chords. Papakinggan natin yan mga master. Kasi may connection yung pakinig natin sa sepra. Kasi kung ang pakinig natin is hindi natin na i-exercise. Take note mga master, ang pakinig is na i-exercise yan. Yung mga family chords, example may family chords tayo ng C, papakinggan natin yung tension ng bawat chords na nasa sakupan ng family chords na C. Ang tinatawag kong tension mga master is yan yung naririnig natin lagi na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Then pag pababa tayo, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Yan din yan kasi master yung ating mga family chords. Example, meron tayong scale na C major scale or yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ito yun. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Then yung pababa niya, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Yun yung tinatawag ko na tension mga master, yung tunog. Kumbaga, pag galing tayo dito sa low na do, pahigpit yung ating tension. At dito naman tayo sa high do, paluwag yung ating tension. Same lang yan sa family chords mga master. Pakinggan nyo. Stick tayo sa ating family chords ng C. Ito na yung ating do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. At pwede rin natin yung paatras. Pag paatras tayo, mag-start ulit tayo sa ating root na C. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Yan. Diyan kasi bumabase mga master. Kahit anong scale. Halimbawa, diyan natin kukunin mga master sa ating E. Family chords ng E. Ito. Yan. Pwede dito, pwede rin dito sa bar chord natin. Yan. So, pag titignan natin yan into scale or tension, yung mga nasa sakupan ng family chords ng E is meron tayong E, F sharp minor, G sharp minor, A major, B major, C sharp minor, at meron tayong D sharp diminished. Yan. So sa kanyang scale, meron din tayong E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D sharp, E. Yan. So sa movable do, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Kaya nga sinasabi ko na papakinggan natin kasi pag papakinggan natin yan, yung ating family chords ng E is same na same. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan, dito ko na kinuha yung high do. Pag patrasin natin, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Yan. Kailangan mga master, naririnig natin yan yung mga tension na yan. Kasi pag hindi natin yan naintindihan pa, kumbaga inaral lang natin ang family chords as alam ko yung chords na C sharp minor, F sharp minor, G sharp minor, alam ko. Kumbaga,
More on visualize lang tayo nun. Nabivisualize natin na ito, pag nilagay ko dito yung daliri ko, alam mo yan na F sharp minor. Pero hindi mo pinapakinggan yung karakteristik ng tunog niya. Kaya nga may nakalagay dyan root. Pag sinabing root, sample dito sa ating family chords ng E, yan yung pinaka-home natin, kumbaga pinaka-uwian natin yan. So, meron siyang second degree. So, yung ating F sharp minor pala is second degree ng ating family chords. Third degree naman, yan, yung ating G sharp minor. Fourth degree yung ating A, fifth, sixth, at yung ating seventh. Yan. Ganun siya mga master. Kailangan mapapakinggan natin yan. Kasi pag hindi natin napapakinggan yung bawat tensyon ng mga chords, hindi talaga tayo makakapagsepra ng kanta nang walang tinitignan. So dito na tayo ngayon mga master. For example, alam na natin yung mga tensyon, gusto na nating magsepra ng kanta. So ito yung pinaka-advice ko mga master, at ito rin ako nag-start kung paano ko sinisepra yung mga kanta. Ang unang-una talaga is nagbi-bass tayo. Yan, ito. Tandaan nating mabuti mga master na ang pagsepra ng kanta, hindi million chords yan. Kasi meron kasing, ang daming chords na yan, paano ko masepra yan ng kanta na yan? Hindi po ganyan. Kasi 12 lang talaga yan lahat ng mga karakteristik ng tunog. Sample sa inyo yung mga nakikita natin na B, major, B, sus 2, suspended 2 yung tawag niyan, suspended 4, yan. May C9, G9, D sus 4, yung maraming mga numero. Actually, isa lang din yung pinaka-root nun. Pag sinabing C suspended 2, C suspended 4, C suspended, kung ano yung mga may nakalagay na number, nandoon pa rin yan sa isang nota sa C. Wala tayong titignan na maraming tunog dyan. Actually, ang mga number na yan, nangyayari yan sa mga keyboardist, sa gitarista, napaka-specific mo talaga kung gusto mong specific na tunog. Pero, tandaan na meron niyang nota na nagdo-dominant. Kaya nga yung mga bass player, isang nota lang makaka-play na sila. Isang string. Yan. Walang major dito, walang minor. Basta tipahan mo lang yung dominant niya. Na pagsabing dominant, example, meron tayong G, yan, E minor, C, D, yan. Pero sa bass, walang minor, kahit isang nota lang kalabitin mo yan, dominant niya. Yan. Yan, ganun yung bass. Actually, yung pagsisepra ng kanta, hindi mo kailangan na tipahin yung lahat ng string dito para makuha mo yun. Gamitin natin yung kanilang mga dominant note. Kahit hanggang 12 frets ka lang, yan. Itong string na to, ito yung ating low string. Ito lang yung gagamitin natin. Wala na tayong ibang gagamitin. Kasi titignan natin, kukunin natin yung dominant note na tinatawag. Ito yung ginagawa ng mga nauna nating gitarista na nagbi-bass sila. Yan. Pansin mo dito lang, 12. Kasi lahat ng nandito na nota is repeat lang yan dito sa ating mga nota sa taas. Yan. Yun siya mga master. Actually, ito lang hanggang 12. Dito ka lang mag-bass. Ngayon, ganito yung pagsepra mga master. Papakinggan mo talaga yung unang chord. Huwag mo munang patapusin yung kanta. Hindi mo talaga masepra yan as beginners. Unang bagsak ng chords, mapapakinggan mo kung ano yung nota na yun. Example, 3, 2, 1. Yan, pakinggan mo yan. So, yan nag-start yung ating chords. 4 na chords yun mga master, mga familiar lang yun ng mga chord progression. Mga common lang yun na chord progression yung nirecord ko. Pero, magbibigay ito sa inyo ng hint mga master. So, i-play natin ulit. Start ako dito. Oh, ulitin ko naman ulit. So, wala siya dito. Papunta tayo dito. Oh, yan na. Nakuha natin yung D. Take note, nakuha na natin yung unang start niya is D. Ngayon, ipi-play mo na naman ulit yung mga master. Titignan mo or papakinggan mo yung susunod niya na chords. Play mo lang ulit. Nasa D na tayo.
Malayo siya dyan. So, hindi yan yung kanyang chords. Play natin ulit. Malayo. So, ulit tayo. 3, 2, 1. Yun, nakapa natin na nasa A. Ngayon, nagkakaroon na tayo ng hint. Ito mga master, yung kagandahan nito, pag nakuha mo yung dalawang nota or dalawang chords, kasi magkakaroon ka na ng hint. Yung ating kanta na to na sinisepra is, meron siyang D at A. Ang papilian lang natin ng mga family chords is yung family chords ng A at D. Yan. So, example na sa A tayo babase. Tatamaan natin yung scale ng ating A. Na kailangan, papasok siya sa unang chords. Gamit natin yung ating scale. Pag sabing scale, yan yung ating scale ng ating A major scale. Kasi nasa A major chords tayo ng ating family. So, nasa ano tayo? Sa major scale ng A. So, meron tayong A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp. Yan. Ito yung gagawin natin. Kailangan sa sapulto mga master. Yung scale na to. So, try natin ulit. 3, 2, 1. May off agad tayo ito, oh. Ito off din ito, yung G sharp. So ngayon, understood na natin na wala siya sa family chords ng A. Nasa family chords siya ng D. Family chords. Yan. So try natin. 3, 2, 1. Nakuha na natin yung A. Ngayon, ilalagay natin E minor. No, layo. Iba yung ating chords, lihis. So, babalikan ulit natin. Wala siya sa E minor, so try natin sa G. 3, 2, 1. G tayo. Oh, naghiwalay kami. So ngayon, try natin B minor. Kasi nakalagay dyan. Yun. Nakuha na natin yung B minor. Ito naman yung pangapat. Wala siya sa A. Yun na naman yung hahanapin natin. Yung pang-apat. Try natin E minor ulit. Wala siya doon. Try natin sa F sharp minor. Oh. Wala rin siya. So may isa na lang tayo na chords. Yung G. Try natin sa G. Nakuha na agad natin. Na yung kanta pala na sinesepra natin is merong D, A, B minor, G. Yan. Wala na kasi tayong tatakbuhan ng mga chords. Kumbaga, pag makuha lang kasi natin isa, dalawa na nota sa kinakapa natin kanina, nagbe-bass na tayo. Yung kasi magkakaroon na ng hint na meron na tayong connection dyan. Siyempre, hindi na tayo magsepra na merong F. Lalabas yung B major dyan. Hindi na tayo mag-iisip. Kasi, meron na tayong hint doon sa mga nota na binibase natin. Ito lang ang tandaan nyo mga master. Pag example, nakuha nyo yung A at D, E, matik na yan, nasa family chords yan ng A major. Nandito lang yan.
Yan. Hindi na lalayo dyan. Pag merong lilihis na nota dyan, ibig sabihin, may baro chords yun. Pero, tayong mga nag-i-start ito, stick lang muna tayo dito kasi ito yung step mga master kung paano magsepra ng kanta. At huwag tayo magsepra ng mga komplikado na mga kanta. Kasi nag-i-start pa lang tayo. Isa rin kasi yan na nagpapa-burn out agad sa atin. Sisepra tayo ng mga andami-daming mga chords changing, andami. So, as beginners, ipapractice pa kasi natin eh. Maghahanap tayo, i-challenge natin yung ating pandinig, sisepra tayo ng mga kanta na mga may mabagal lang na tempo at madaling sundan. Kasi kung magsepra na tayo agad ng mga mahirap, yan yung kamalian ko dati na nag-start pa lang ako dati sa pagigitara, paano magsepra. So, yung kinukuha ko agad, sinisepra ko agad yung Sweet Child of Mine. So, ang hirap talaga nun. Kasi hindi agad yun magkukonek sa atin. Kasi kinakabisado pa lang natin ito yung family chords. Kung paano nangyayari, paano siya nagwo-work, paano natin i-apply. Kasi yung family chords na ito mga master is walang iba kasi ito talaga ang binabasihan ng mga songwriter. Kahit professional man yan na mga composer, ito yung binabasihan nito, yung family of chords. Kailangan, pag nag-start pa lang tayo, stick talaga tayo, i-memorize natin yung family chords para makapagsepra tayo ng kanta. Itong tandaan mga master, ang unang-una, i-memorize mo muna yung mga chords. Pag na-memorize mo na yung mga chords, i-memorize mo yung mga family chords. Yan, kasi ibang-iba yan sa pag minimemorize natin yung mga chords, iba yan. Kumbaga, ito yung step 2. Step 1 yung nag-memorize muna tayo ng mga chords. Step 2, itong family chords. Then, yung step 3, ito na yung papakinggan na natin sila. Ito kasi yung step para mag-aral nitong magsepra mga master. Ang step 1 kasi, ito yung inaaral mo, yung mga chords. So, ang tawag nun is binivisualize mo yung chords at inaaral mo sa daliri mo. Then, yung pangalawang step, yung family chords, yun na yun. Ini-intact natin sa isip natin na pag example may family chords of F, yan yung mga kasunod niya. Then yung pangatlo, yun na yung hearing. Pinapakinggan na natin itong mga family chords na to, yung chords, family chords. Yan siya mga master. Ang unang-una, visualize, memorize, at hearing. Yan yung tatlo na yan na sangkap mga master para makapagsepra ka ng kanta. So, hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo ng ideya dito mga master. Tandaan, huwag magmadali. Nakaproseso ang lahat. Mapupuntahan mo rin yung gusto mong mapuntahan. Yun siya mga master. So, this is Mark Music. God bless you all. Peace out.